Ang bawat sugat ay pagpapala. Be blessed tuwing Webes. Ako po si Father Fiel Pareha ng Santo Rosario Parish, Magalang, Pampanga. Tara po at magkapit pandasal na tayo. Napakinggan mo na ba ang kwento ng buhay ng isang nagtitinda sa bangketa? Nakipagkwentuhan ka na ba sa isang cancer survivor o sa isang single mom na napatapos ang kanyang mga anak sa pag-aaral? Ang bawat nilang pagsusumikap sa buhay, paglaban sa sakit at pagharap sa kahirapan, may ginuntuang aral tayong mapupulot sa kanilang buhay kung papaanong ang sugat ng kanilang buhay ay naging pagpapala. Sa kanilang pagbabahagi ng buhay sa iba, sila ay nagiging inspirasyon, lunas at pagpapala. Ika nga, there is healing in telling. Masakit at mahapdi ang sugat sa katawan, nagdurugo, expose ang laman at dumadaloy ang dugo, at kung hindi agarang ginamot ay baka maimpeksyon, mahina at sensitibo. Ngunit may ibang uri ng sugat na di nagdurugo, pero mahapdi at masakit din. Mga sugat na likha ng hindi magandang relasyon, kasawiang palad at pagkabigo. Sinabi ni Jesus sa Biblia, mapalad ang mga dukha, mapalad ang mga nagugutom, mapalad ang mga inaapi, mapalad ang mga tumatangis. Being blessed is not a matter of being comfortable in life, but on how we take them and fight for your life with God's grace. Sufferings can be blessings. The things we hide from and avoid can actually be avenues for grace. Our pain and sorrow can be instrumental in achieving and gaining more in life. Huwag ikahiya ang mga sugat sa buhay sapagkat matututo tayo sa mga iyan at sila ay maaring maging daluyan ng pagpapala. Let us pray. Lord, we lift up to you our wounds, heal them and make them channels of your grace. Amen.